update sa mga programa at inisyatiba ng DICT kaugnay ng eGov.ph app. Ating alamin kasama si Department of Information and Communications Technology, e-Government Undersecretary David Almirol Jr. Yusek David, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Good morning. Good morning. Good morning, Josh. Yusek, umpisahan po natin dito sa ang eGov.ph ay tinatawag na ngayong one-stop shop ng mga serbisyo ng pamahalaan. Sa paglipas po ng isang taon, ano po ang mga pinakamalalaking pagbabago na idulot nito sa paraan ng pagkuha ng serbisyo ng ating mga kababayan? Napakalaki ng influensya ngayon ito sa ating mga mamamayan dahil yung lagi yung pila, traffic, pila. Yung pagpunta ko nga dito, imagine yung yung traffic. Pero alam niyo, kung kaya naman palang sa bahay na lang ang government services. At ito yung talagang prioridad ng ating mahal na Pangulo na tanggalin talaga ang pila, tanggalin ng red tape. No? So sa mahigit 1,000 ng government services, pwede nang gawin ito kahit na wag nang pumunta pa sa government offices. No? So yun yung pinaka-advantage nito. At syempre, part na rin na pinagmamalaki natin sa buong mundo ngayon, yung innovation. No? Dati pag sinabi mong government as a whole, parang automatic yun, parang pila, magulo, komplikado. Parang ang brand natin dati. Pag gobyerno, parang, naku, komplikado dyan, di ba? Magulo dyan. Mainit, matagal. Oo. Pero ngayon, sa dami ng dinagdag nating services sa eGov Super App, nararamdaman na ng ating mamamayan na ito na. 'Di ba? Na ang gobyerno pala, hindi naman pala gawing madali. 'Di ba? Mabilis, madali at wag nang pila, 'di ba? Kunyari, hindi ko alam, kunyari hindi tayo parati nagkukwentuhan no? Isa sa pinakamalaking layunin ng eGov.ph ay yung pagpapababa ng waiting time ko at ni Diyos habang sa haba ng pila sa mga tanggapan ng gobyerno. Alin po sa mga ahensya ng pamahalaan pinakamalaking pagbabago ang naidulot dahil sa digitalization, Yusek? Pero alam niyo yung mga government services na, tama ka, minsan mag-absent ka ng trabaho para lang pumila. Pagpunta mo, ginagawa ko talaga na para pumila. Pagpunta mo sa isang agency, mag-submit ka ng pangalan mo, signature mo, picture mo, mukha mo, tapos iba na naman sa biometrics mo. Pagpunta mo sa isang agency, the same. Parehas naman yung sinasubmit na documents natin, di ba? Imagine mo yung hundreds of agencies na ginagamit yan. Example, ito, NBI clearance example. Driver's license, permits, di ba? Yung mga application natin sa PRC, pag-apply ng professional documents natin, Marina, OFW. Naranasan ko yan I myself, imagine mo, gumising ka ng maaga, pupunta ka doon, pipila ka, just to apply for a certain very simple document, di ba? Ngayon hindi na. Di ba? Bahay ka na lang. Diba? Ako nga habang nagkakaping ako sa bahay, I was able to receive my NBI clearance in 5 minutes. Shout out Melvin Matibag. Di ba? Shout out kay Director Matibag. Project niya po yan, di ba? Example, LTO. Marcos Lacanilao. Magre-renew ka ng driver's license mo. Pwede naman palang bahay na lang, di ba? May tanong ako, Yusek, kailan yung passport? Malapit na. Malapit na. Okay. Isa pa yung sa mahabang proseso. Mahabang proseso. Yes. Pero ito, Yusek, gaano kaya kalaki ang naititipid dahil nabanggit mo nga, hindi na nila kailangan pumila, hindi na kailangan mamasahe, at minsan dahil sa tagal ng proseso, kailangan pa minsan magmerienda pagka inabutan ng lunch break, di ba? Although wala naman lunch break ang mga opisina ng gobyerno, pero pag nagutom ka, gastos na naman sila. So, sa magkano kaya naititipid nila pagka ditong sila nagpo-proseso ng Ang gandang tanong dokumento? yan, Josh, kasi alam mo, hindi lang tipid ng mamamayan yan. Yes. Dalawang tipid to double-edged sword itong ginagawa natin, no? Sa laki ng matitipid ng mamamayan, yung pamasahin niya, yung oras niya, yung spend time with your family na lang sana, di ba? Naistorbo ka pa sa mga ginagawa mo, di ba? Yung pagiging unproductive mo dahil sa pila sa gobyerno, di ba? Hindi lang yon. Yung simplification na nagawa natin, dahil hindi na kinakailangang uulitin pa yung mga proseso, Yes. yung mga ahensya natin, dumadali din ang buhay. Example, ang Pilipino, meron tayong 92 million digital national IDs now. Di ba? 22 million. 92 million at 61 million ang merong eGov app. Out of 120 million yung population natin, Correct. diba, Yusek? Sa national ID natin, andun naman na yung pangalan mo, nandun naman na yung picture mo, nandun naman na yung biometrics mo, address mo. Sa eGov app, may e-signature ka na din. So dapat yan, 92 million dapat ang wag ng pumila. So yung matitipid doon, if you compute that, hindi mo kailangan i-copy-paste yung data. Alam mo kung bakit ang gastos ng gobyerno?
ika-copy paste yung data dito, di ba? Yung first name, last name, middle name, biometrics, isang katutak na equipment, ang bibilhin na naman Yes. dito, cloud services na naman, servers na naman. Pagdating dito, you have to do the same. Yeah. Imagine mo yung expenses ng gobyerno sa dinami-dami ng paulit-ulit na gastos natin. Tapos na yung national ID eh. Bakit hindi na lang yun ang gamitin Unified. mo to automate everything? Ang estimation namin, around 60 to 70% ang magiging savings natin. Ang laki nun. Ang laki nun. Cloud service, example ha. Sa cloud service pa lang, instead na i-copy-paste mo yung data, nung dumating tayo, way back 2022, di ba? Alam mo bang nakita namin yung mga cloud services namin without even asking for additional budget, Josh? We're able to launch itong mga napakagandang mga platforms kasama ng eGov app. Pero nakapagtipid tayo ng cloud gamit natin. So, sa 92 million out of 120, kasama pati mga bagets dito, no, Yusek? Yes, Oo, yes. mga- Except yung 12 years old na below. Bababa. Okay. So, ganun. So, Yusek, dahil nag-message si Asek Marcos Lacanilaw, isa rin sa mga magandang gamit ho ng serbisyo ng eGov PH ang mga transaksyon sa LTO or Land Transportation Office natin. Ano ba yung mga serbisyo ng LTO na maaari nang gawin doon sa eGov app natin? Ako, dami na. Actually, tinitingnan ko kung may violation ako eh. Hindi mo ba alam na sa eGov app, nandun na rin yung no contact apprehension, Ng MMDA. No? Ng MMDA, na connected din kay LTO, di ba? So, aside sa application, okay, pati yung tracking ng ng plate number, Yep. pati yung tracking, in fact, pati yung traffic enforcement tracking later on, kasama na din dyan. Pero ang pinakagamit na gamit talaga dito is hindi ka na maghawak pa ng ID mo. Di ba? Yung lisensya ko, pwede na sa Yung eGov. lisensya mo nasa eGov na. di ba? Gaganon ko na lang, Yusek. Nandun na yun. Yes. At ang maganda, pwedeng i-scan yun ng ng law enforcer, papasok na yun sa violation mo, makikita mo na rin yun dun sa eGov. Ang laking bagay kasi, ayan ang dilema ng mga nagmamaneho eh. Nakakalimutan ko yung wallet ko. At saka- Tapos nasa gitna ka na ng kalsada, babalik ka pa para kunin kasi wala ka lisensya. At saka bawal kumpiskahin ng officer yun. kasama Kasama niya cellphone, yun. Diba? Magaling, magaling. Pero ito, Yusek, kamakailan po ay nilunsad ang e-trabaho feature naman ng eGov PH app para po sa mga naghahanap ng trabaho, mas mapadali yung kanilang proseso at yung makatipid nga sa gastusin, lalo na po sa mga bagong graduates. Yes. So, since napakarami ng government services ang nalagay natin, pumupunta naman tayo ngayon sa job creation. Tourism empowerment, job creation. Kaya recently, nilaunch naman natin yung e-trabaho naman. No? So in fact, meron kaming plano to work with DOE, DOLE, TESDA, DOLE, PRC, CHED, na ilunsad natin ng malawakan itong tinatawag na e-trabaho. Sa eGov app, pag pumunta ka doon, may button doon ng e-trabaho. Pagka-click mo doon, pwede ka na mag-build ng resume mo. Yep. AI-powered yun. Hindi mo kailangan mag-manual. I-picturean mo lang yung lumang resume mo, i-upload mo yung lumang resume mo. Bahala na yung AI ang mag-arrange ng napakagandang CV mo, resume mo. No? At ang maganda pa doon, may job matching na yun. Okay. So yung search engine nun, siya na yung bahala lang mag-match kung anong kumpanya ka po pwedeng mag-apply. Yep. So, ganun yung trabaho natin. In fact, parang siya na yung tinatawag na online job fair. Di ba? Kung mag-job fair ka, pipila ka kung saan-saan para lang mag-apply ng trabaho. Ngayon, nasa bahay ka na lang, para ka nang nagja-job fair. But may tanong ako, Yusek. Pag halimbawa, yung sa CV mo, kung ano-ano yung pinaglalagay mo, pwede ba niyang i-verify kung talagang graduate ka ng Yes. ganito, kung talaga nagtrabaho ka sa ganito? Yan yung bagong feature na ayaw kong i-preempt yung bagong launching natin. Sorry. Inuunahan mo. Maganda yun, Sorry. Okay. Alam mo ba, meron tayong bagong feature ng pangalan niya, e-folder. Yung e-folder na yan, okay, shout out sa CHED, no? So napakaganda yung ginagawa nila. Yes. In the future, in the near, I'm not saying na kailan kasi sila po yung magla-launch Yeah, yan. yeah. Makikita mo na yung diploma mo, transcript of record Yeah, mo, oh. marriage certificate mo, at pwede mong i-attach yan sa CV mo, sa So, hindi- digital CV mo. Hindi ko na pwedeng sabihin single ako. Hindi na Oo. pwede. Hindi na. Hindi na. pwede. May cross-qualification na, boss. Oo. So, yun. So, pero isa rin sa mga nabanggit ng siyempre, bidang-bida sa zona ang eGov, eh, no? Isa sa mga nabanggit ng mga Pangulong BBM ho natin, ang kanyang e-medical assistance. Paano ho ba gamitin ito, Yusek? At ano yung karaming gumagamit, gaano karaming gumagamit at napadali sa paghingi ng tulong dahil sa integration nito sa eGov app? Ako, isa yan sa priority nating mahal na Pangulo, no? Kasi health is wealth. Yep. Diba? So, napaka-importante yan. Maraming e-health services ang eGov app.
Pwede kang mag-request ng medical assistance, Yep. financial assistance. In fact, pati yung funeral assistance meron na rin sa eGov app, no? At ang pinakabago ngayon na nilunsad natin, tinatawag na eMaif. Yep. Itong eMaif, ito naman yung serbisyo naman ng DOH na kapag less fortunate, kasi wala Yep. kang pambili ng gamot, Yep. wala kang pambayad sa ospital, pumunta ka lang sa eGov, ganun din. I-click mo lang yung sa eGov, lalagay mo lang doon kung for yourself ba or for someone, pwede Yeah. ka ring, pwede mo ring tulungan yung kapitbahay mo or kamag-anak mo na nangangailangan ng financial assistance or medical assistance. Ilagay mo lang doon, picturean mo lang yung ebidensya kung ano yung halimbawa, yung medical certificate mo, di ba? Pagka-submit mo yan, automatic na yun marireceive ng DOH. Para sa MAIP. Para sa MAIP. So wala na yung in the past, sabi nga ng mga ating mahal na Pangulo, in the past parang magmamakaawa ka pa, pupunta ka pa sa mga, sa mga politiko para kumuha ng GL, ngayon hindi na. Diretso So na. kahit nasa bahay ka na lang, pwede ka nang mag-request ng medical assistance. Okay. Well, Yusek, isa sa mga tanong natin mga kababayan, like for example, doon po sa NBI at doon sa LTO, na they do have their own websites na nag-o-offer din ng services. Paano po natin masisiguro na yung services na meron po na in-integrate natin sa eGov PH app is not gonna be redundant o parehas lang pala naman dito sa website? Paano natin mas mahihikayat na they go to this eGov PH app kasi mas integrated? Ang pinagkaiba kasi ng website lang saka sa eGov. Sa website kasi, pag pumunta ka doon, mag-register ka. Okay. Mapapasok ka ng first name mo, last name mo, middle name mo, address mo, fifilapan mo lahat ng documents mo, at kailangan mong i-prove na ikaw yon. Okay. Di ba? Imagine mo kung ilang libong website ng government ang gagawin mo niyan. Pero kapag in-integrate nila yan kay eGov, pagpunta mo sa eGov, kaya magugulat ka, if you go to eGov, kita mo yung contributions Yes. mo sa PhilHealth, benefits mo. Yes. Pagka-click mo ng GSIS, kita mo yung loans mo, pension mo, benefits mo, beneficiaries mo. Pagka-click mo ng Pag-ibig, kita mo yung savings mo, contributions mo. Wala ako nun. Now, wala ka nang ginagawa pa. Para nating ginawa, para siyang, if I may say, parang magic, kumbaga, na wag mo nang pahirapan ng mamamayan. Di ba? Tapos na yung submission mo ng document mo, Yes. di ba? Kumbaga centralized na yung information na gagamit, kumbaga nasa-segregate na rin kung saan dapat gamitin ang ahensya. Hindi na kailangan mag-fill up, even sa online kasi hassle din yun. Tama. Alright. Well, marami pong kabataan ngayon, Yusek, ang halos araw-araw naman na gumagamit ng smartphone. Paano po ninyo hinihikayat naman ang mga estudyante, kabataan na gamitin ng eGov PH app, hindi lang po para sa convenience, kundi bilang daan din po sa edukasyon at gaya na nabanggit natin kanina, employment at public service? Nako, shout out sa mga Gen Zs katulad natin. Gen Alpha, Gen Alpha. Gen Alpha. So, papunta mo sa eGov, meron tayong AI. Yep. Pagka-click mo sa eGov AI, huwag ka nang gumastos ng ChatGPT pa, mag-subscribe ka pa. Libreng binibigay ito ng gobyerno. Yep. Nandyan na yan, research, di ba? Gumawa ka ng speech mo, mag-research ka ng mga kung ano-anong mga requirements sa school, di ba? Nandyan na rin yung pag-create ng mga systems. Pwede kang mag-build ng website on your own. Subukan ko yun. Oo, nandiyan na rin. At sa eGov, ako nga, pati pag kumakain ako, yung eGov AI ginagamit ko, pag picture mo yung pagkain, kino-compute niya kung ilan yung calorie, ganyan, di ba? Kailangan ko yun. Oo. So, example, meron ako kasi plantito ako eh. Pag may halaman ako nakita, pipicturean ko lang gamit ng eGov. Alam niya kung ano yun. Alam din niya kung paano alagaan. Galing, ano? Ganyan yung eGov natin ngayon, di ba? Napakaraming pwedeng magagamit diyan, di ba? Hindi lang yung AI yan, nandiyan na rin yung turismo natin. Kasi alam mo, napakaganda ng Pilipinas, di ba? Yep. We don't even promote it. Pagka-click mo sa tourism, nandun yung napakagandang lugar sa Pilipinas. At ang maganda, pagka-click mo ng lugar na yon, pwede mong tanungin, saan kaya ako pwedeng mamasyal ngayong araw? Siya rin bahalang mag-arrange ng day 1 mo, day 2 mo, day 3 mo. Siya nang bahala doon. Para walang waste of time na magtanong-tanong ka pa kung saan ka pupunta. Okay. Kunwari, ito, isa pang tanong na kunwari, hindi ko rin alam at kunwari walang partnership pa si ICC at saka ang eGov. No? Isa sa mga bagong inisyatibo ang isumbong sa eGov kung saan maaaring magsumbong o magbigay ng feedback ang mga mamamayan ho natin gamit ang kanilang cellphone. Paano ito napalakas ang transparency, accountability at mas mabilis na pagtugon ng pamahalaan sa mga hinaing ng publiko? Kunyari, hindi ko alam. Okay? Okay, kunyari, alam ko. So, pagpunta mo sa eGov, merong button dito na may reklamo ka ba, i-report mo na. I-report. Ayan. Another feature ng eGov, ito yung tawag na i-report platform naman, Yeah. Boy, di ba? Gamit na gamit to. Pagka-click mo sa i-report, ang daming klase yun ng mga kailangan isumbong ng Yep. ating mamamayan. Yep.
Halimbawa, bullying sa school, child abuse. Ah. I-click mo lang yun, magsumbong ka, marireceive yan ng Commission for the Welfare of Children. Okay. Sila ang re-responde niyan. Halimbawa, nag-report daw, di ba, binubugbog yung asawa. Kumadaan, pwede pala ako magsumbong. Yun, oo. Wala pang men's abuse women abuse. Okay, so women's abuse pag nagsumbong ka doon, Vowsy. marireceive naman yan ng Women Commission naman. Yeah. Sila Okay. ang responde. Pag nag-report ka naman ng scam, syempre sa bidang-bida natin, di ba, ang kunwari nga, hindi ko alam, cybersecurity natin. Okay. Si Aboy naman ang makakakita ng report kapag mga online scams. Yeah. Pag nag-report ka naman ng mga maling dineliver sa'yo, halimbawa yung mga online shopping, mali-mali yung pinag-deliver mo, ang makaka-receive ng report na yan, DTI naman. Sila naman ang responde. At ang good news dito, pasalukuyan ng integration ng 911 naman ng DILG. Ay, kaya Okay, ano. so pagka-click mo ng 911 sa eGov later on, walang prank calls. Identified agad. Ang maganda dito, nagbi-blink agad-agad kung saan yung crime, Yeah. pupuntahan ng police naman yun. Okay. So parang nag-order ka lang ng pagkain. Yeah. Diba? Okay. So example, Yeah. magreklamo ka ng overpricing yung gasolina, di ba? Ang makaka-receive naman dyan ngayon, si DOE naman. Okay. Kung magre-report ka naman doon ng halimbawa red tape, marireceive naman yan ng May ARTA ARTA. naman. So, centralize yung hotline system natin, di ba? Ang maganda doon, may ebidensya. Pwede mong picturean yung ebidensya. At ang good news sa ating mga mahal na OFW, halimbawa nasa ibang bansa kayo at halimbawa may nag-a-abuse sa inyo or merong nagmamaltrato sa inyo, pumunta lang kayo sa eGov, i-click mo lang yung OFW, pag nagsumbong po kayo, marireceive naman po ng OWA naman yan. Okay. At re-responde naman po sa inyo. Okay. And tama, Yusek, linawin na natin, no? Itong sumbong sa eGov, once na nagsumbong yung ating mga kababayan, meron pa rin due process. Meron pa rin coordination sa mga local authorities. Tama Yes, po? yes. So, dadaan pa rin sila sa tamang Hindi sa, proseso. hindi sa amin po na direkta. mapupunta sa amin. Opo. Hindi po kami ang pupuntahan ng reklamo. Yung mapupunta agad-agad yan kung kaninong ahensya ang nararapat po na re-responde sa inyo. Okay. At sa dami nga po ng bagong dagdag na features na naidagdag nitong nakaraang taon, ano pa po ang mga bagong serbisyo, innovations na dapat abangan po ng publiko sa eGov PH app sa mga susunod na buwan na to preempt yung mga ila-launch na services? Napakarami pa ho, no? At natutuwa kami sa ating mga government agencies na talaga pong napakasipag po na mag-integrate po sa ating eGov app, no? Alam naman natin, hindi natin nagawa ito without the help of our partner agencies. No? So, hindi po trabaho ng DICT lang ito, trabaho po ito ng pangkalahatan. No? Yung mga features natin, yung mga enhancement natin, nilalagay natin yung SSS, hopefully malapit na ma-integrate kasi naka-integrate ng PhilHealth, Pag-ibig, GSIS, hopefully ma-integrate na natin si SSS. Pangalawa po, si BIR. May surprise po ang BIR, no? Pinaghirapan po yan ng BIR at DICT team ng 2 taon. Napakahirap po noon. I'm not gonna mention po yon yung ila-launch nila, pero matutuwa po kayo sa mga BIR natin, yung mga services, may integrate na po sa eGov. Napag-usapan din po yung passport kanina, nabanggit ni Brother Aboy kanina. So hopefully in the future, kahit bahay ka na lang, pwede ka nang mag-renew ng passport mo. Yan ang di ba? pinakamaganda. We're also talking now to PNP clearance, di ba? Dapat bahay ka na lang din, huwag ka na rin pumila na din, di ba? At hindi ko pa nabanggit kanina, meron po tayong tinatawag po na OFW One-Stop Shop. Ito naman po, ang project naman po ng DMW at OWA, ibibida ko na po yung kanilang ginagawa, no? Para po yung umahal nating OFW, wherever they are sa buong mundo, pwede na mag-avail ng government services. Mag-avail ng SSS nila, PhilHealth nila, Pag-ibig nila, yung OWA contributions nila, yung passport, kahit nasa ibang bansa ka na, pwede ka na mag-renew. Napakarami pa hong mga government services features natin na dinadagdag dito, no? At yung nabanggit ko pa nga kanina, yung part din ng aming innovation, syempre hindi naman lahat may cellphone, Josh. Hindi naman lahat may internet connectivity. Yes. So dalawa na ngayon ang mukha ng eGov, Brother Aboy. Yung eGov Super App, ito yung tinatawag na online one-stop shop. Yung eGov Servicio Center naman, ito naman yung physical one-stop shop naman. Sa isang building, pagpunta mo doon, nandun na lahat ng government agencies. May 2 branch na tayo, no? Punta ka ng San Juan at Cebu, pagpunta mo doon, huwag ka nang pumunta sa iba-ibang agency. In one building, nandun na lahat-lahat ng agency. Nandun na ang PhilHealth, SSS, Pag-ibig, LTO, NBI clearance.
in one building. Para just in case po yung mga ating mahal na mamamayan na hindi sila marunong po sa digital, may pupuntahan naman kayong physical one-stop shop. Ang pangalan niya ay eGov Servicio Center naman. Pwede rin magpaturo doon, Yusek. Halimbawa, ako, senior citizen, mag-isa na lang sa buhay, may cellphone naman ako pero hindi ako marunong, pwede akong pumunta doon magpaturo. Pwede. Pwede. And there are plans to expand this ng eGov one-stop shop natin. No? Yes, Hindi lang in fact, may plan kami to launch another 3. Yeah. Pinag-iisipan namin ngayon yan kung paano natin siya ma-expand pa nationwide. Yeah, parang kulang ang isang episode, isang Yes, oo, ang dami. segment. Kailangan bumalik ka, Yusek Dave, dito. Sa dami ng features. Sa dami ng pinag-uusapan natin na features ng eGov App. Pero ito ang panahon para sa mensahe niyo, Yusek Dave, sa ating mga mamamayan. Well, napakaliwanag po yung gusto ng ating mahal na Pangulo. No? Na palitan ang perception na kapag gobyerno ang pinag-usapan, pag government services, napakahirap. Parang naging kultura na natin na kapag government services ay komplikado. Yep. So for the first time, meron tayong Pangulo na prioridad niya ang digitalisasyon. At through technology, mawawala ang pila, mawawala yung komplikadong proseso. Pag nangyari ho yan, hindi lang tayo makakatipid as mamamayan, makakatipid din ang mga government agencies sa mga gastusin. At syempre, napaka-importante po itong ginagawa natin dahil in the future, balang araw, hindi lang sa ating mga anak, sa ating mga susunod na henerasyon, maging proud tayo na ang gobyerno naman pala madali. Ang government services naman pala abot kamay. Diba? Na kahit nasa bahay ka na lang, habang nagkakape, spending time with your family, ika nga pwede na palang mag-transact with government. So, ang sabi ng ating mahal na Pangulo na kung ang gobyerno, nasa iyo na. Yep. Patabi mo na. Yep. Diba? Hindi napakalayo. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, DICT E-Government Undersecretary and our good friend, Mr. David Almirol Jr. Salamat, Yusek. Thank you, Yusek. Ayan.